Hello guys! Welcome back dito sa ating channel. In today's video nga, i-share ko sa inyo yung mga tips or yung ibang tips na ginawa ko para na-approvehan yung loan application ko nga sa Union Bank. So kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, approve nga ako sa Union Bank ng 177,000 pesos. At ngayon, i-share ko nga sa inyo yung mga dapat nyong gawin bago mag-apply. I think nakatulong para na-approvehan yung loan application ko sa Union Bank. Ang pag-apply nga dito sa Union Bank ay online lahat. So ilalagay ko na lang din sa comment section, baka hindi nyo napanood yung mga naunang vlog ko kung paano na-approvehan yung loan application ko dito sa Union Bank. So i-check nyo na lang din. Lahat ng process kasi talaga ay online at ang pag-disburse din nila ng loan proceeds ay sa online din. Kahit kasi automated ang Union Bank loan system, hindi ito basta-basta nagbibigay ng approval. At sinecheck pa rin nila or tinitignan pa rin nila yung identity stability, yung credit score, payment behavior, digital footprints, at yung capacity to pay ni borrower. Kaya nga mga kabeshis, sobrang importante talaga na prepared ka bago ka mag-apply dito sa Union Bank Personal Loan. Para hindi masasayang ang time mo at alam mo talaga na pasok ka sa criteria. Una nga, dapat ayusin natin ang ating credit score, no? Sa lahat ng lenders kasi, credit score ang number 1 factor. Sa Union Bank, automated pa ang checking nila. Kung may GCash loan ka, Maya Credit, Shopee's Pay Later, Home Credit, or yung mga credit card, dapat updated lahat yung mga payments mo o maaring loan mo sa ibang bangko din. Ang late payment kasi, red flag talaga yan. Overdue, mas malaking red flag yan mga beshies. Kahit minimum muna ang bayad, basta updated at malaking bagay yon sa scoring system nila. Yung Union Bank kasi checks your cash flow. Okay? Ibig sabihin, tinitignan nila kung may pumapasok ba sa account mo. Kaya mas maganda kung una, meron tayong regular deposit, sweldo na dumadaan sa bank, cash inflows kahit small amounts, at the more active kasi yung account, mas magandang image sa system mo. And number 2 nga, prepared, updated yung clear documents. Make sure na kapag mag-apply kayo dito sa Union Bank, kasi nga, ang ginamit ko lang nung nag-apply ako isang valid government ID, dapat malinaw yung ID at kasama yung ID na ginamit mo dun sa mga required ID na tinatanggap nila. Like UMI, SSS, passport, driver's license, ganon. At kung may kailangan ka pang i-upload like proof of income or billing, dapat clear. Di ba? Minsan kasi, nanghihingi sila ng additional requirements. Hindi blurred, dapat updated ang address, updated lahat ng mga details mo. Kapag kasi mali ang details mo dito, sure talaga na magfa-flag sa system. And importante sa bank ang consistency. Yung mobile number, email, yung address, dapat tugma sa ID mo. Kung palit ka ng palit ng mobile, that's a sign of instability para sa system nila. Next, keep your digital wallets clean, no? Believe it or not kasi mga kabeshis, nakikita nila yung behavior mo sa GCash nga, sa Maya, coins, kung puro loan transaction, tapos may mga unpaid, mga overdues, risk ka talaga sa kanila. Pero, if updated ang dues mo, may deposit, may savings, kahit konti, nakikita nila as responsible ka. And during application mga kabeshis, mga ka-interview, exact match ang lahat ng details. Okay? Kapag nag-apply ka na, dapat tugma lahat. Dapat same yung name mo sa ID, same yung spelling, same yung middle name at yung address. Then kapag nagkamali kasi ng isang letra lalo sa middle name, pwedeng ma-reject. 'Di ba? Kaya nga dapat tinitignan niyo lahat yung nilagay niyo sa application form bago niyo pa i-submit or nung sinasagutan niyo yung form nila online. Hindi mo kailangang ilagay na mataas ang income mo, 'di ba? Kasi yung Union Bank cross-checks your digital footprints and bank activity. Kapag sinabi mong malaki yung income mo pero maliit naman ang movement sa bank mo, negative talaga yon mga ka-interview. If first time borrower ka, wag kang mag-request ng malaking amount. Mas safe kung magsimula ka sa maliit like 20,000, 50,000 at kapag may record ka na good payer, mas malaki yung chance na lalaki or tataas yung pwede mong mautang next time. The longer you've used your number, mas mataas ang trust ratings kasi at kapag bagong SIM or bagong number, mababa naman yung chance of approval, di ba?
And keep your phone active for 24 to 48 hours. Minsan kasi tumatawag sila for verification, pero sa case ko, wala talagang tumawag. Then, wala pang isang oras nga approve yung loan application ko. May mga nagsasabi na nagtry nga na umutang dito sa Union Bank, inabot sila ng ilang araw, isang araw, dalawang araw, bago nagkaroon ng approval or status yung loan application nila. Pero sa case ko kasi talaga, wala pang isang oras, talagang approve yung loan application ko. And nung ni-request ko, yung loan proceeds, pinadala din po nila agad, wala pang 10 minutes, pumasok na yung loan proceeds nga sa aking Union Bank account. And yung approval or verification emails, minsan napupunta sa spam sa email nyo, kaya dapat sine-check nyo din yung spam sa email na ginamit nyo, no? Kung hindi mo ma-confirm, pwedeng ma-cancel, diba? Pwedeng ma-cancel yung application mo nga. Kaya make sure lagi nyong i-check din yung spam, di ba? Baka nandoon yung email pala ni Union Bank na approve yung loan application mo, hindi mo pala nakita, no? At huwag ka munang mag-take ng ibang loans ha. Kung sakali na nag-apply ka na dito sa Union Bank, huwag ka munang mag-try na mag-apply sa iba kung wala pang status. Antayin mo na magkaroon ka ng status, approve or decline, bago ka mag-apply sa ibang bangko. At huwag kang malit sa kahit anong due, di ba? Kung meron kang binabayaran sa iba, di ba? Dapat nagbabayad ka din on or before yung due date. Yung Union Bank kasi automatically recheck your credit. Kapag sunod-sunod ang loan inquiries, bumababa din yung credit score mo. Mas konti yung inquiries, mas mataas ang approval chance. Kaya nga, kung may big cash in, tapos cash out agad, risky yun. Mukhang money movement lang, hindi income. So dito, kahit small savings lang, pwedeng 500 to 1,000 lang per week, di ba? 100, kailangan lang maipakita yung discipline, no? Use Union Bank for small transaction, load, bills, QR payments, kahit maliit, it shows activity kasi. Same email for all apps, same number, no? Same address. Mas stable kasi sa eyes ng system. Clear off pending online loans, especially ngayong SpayLater, Z-Loan, MyCredit. Union Bank favors borrowers kasi who manage their loans well. Yun lang yung tips, no? Yung tips na kailangan nating gawin, sundin para magkaroon nga ng chance na maaprubahan yung loan application natin dito sa Union Bank. Kaya kung ready ka na mga kabeshis na mag-try na mag-apply ng Union Bank personal loan o di kaya gusto mong magkaroon ng credit card ni Union Bank, may ilalagay ako na link sa comment section. So, i-check nyo yung link na yan. Pwede nyong i-click para ma-reroute kayo sa official website nila. Pwede kayong mag-fill up doon sa application form nila. Then, mag-apply nga online ng personal loan or credit card. So, go na. I-check nyo na yung link na makikita sa comment section. Ayan, so thank you for watching. And sana kung nakatulong yung video na ito sa inyo, sana i-share nyo sa mga kakilala nyo na naghahanap ng pwedeng mautangan online. Malay natin, qualified pala sila na umutang nga dito sa Union Bank personal loan. And huwag nyo din kalimutan na i-click yung bell icon dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin patungkol nga sa mga legit na pwede nating mautangan online. Focus lang tayo sa mga pwede nating mautangan na legit, tapos mas mahaba yung terms na ino-offer, nag-offer ng malaking amount, at mababa yung interest. Ayun nga, thank you for watching at see you sa aking next video. Bye!